Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang topic natin ay kung ano nga ba ang tamang setting sa aircon. So itong question na to ay lagi ko itong nare-receive sa mga videos ko or lagi ko itong nakikita na tinatanong nila sa mga Facebook page. So kung newbie ka, panoorin mo itong video na to. Malamang nalilito ka kung ano talaga yung tamang setting sa aircon mo. So yung disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko, ilagay ko na lang sa description yung link. So ngayon, siguro natanong mo na tong question na to nung nag-aircon ka. So kapag nag-search ka kasi sa Google, ang makikita mo lang doon ay yung range lang na temperature tulad nito. Yan. Yung ideal setting for your air conditioner. Yan, nakalagay dito sa LG 22 to 26. Tapos dito naman sa Kulin, ang ideal nila ay 23 to 25. Yan. Tapos nagpunta ako sa Meralco, iba din. 24 to 25 naman yung sa kanila. So kung newbie ka, talagang malilito ka kasi wala silang binibigay na exact temperature. So bakit ganun? Kasi yung range na yan guys, yan yung pinakamatipid na konsumo sa kuryente at nasa comfort temperature. Yung tamang-tama lang, yung hindi ka lalamigin at hindi ka rin maiinitan. Pero ang problema kasi, iba-iba tayo ng katawan. Merong iba na lamigin, meron namang iba na kahit mababa na yung temperature ay pinagpapawisan sila or naiinitan pa rin sila. So kailangan talaga hanapin mo yung tamang setting sa aircon mo para sa iyong katawan at sa room mo. Kasi isa din sa factor yung temperature sa lugar, kasi iba-iba din yung temperature sa lugar. Tapos yung heat load sa loob ng room mo, iba-iba din. Tapos yung pwesto ng room mo, kung nasa direct sunlight ba yan or nasa lilim. Tapos isa pa yung kung ilan ba kayong mag-i-stay dyan sa room. So kailangan talaga hanapin mo yung para sa'yo na setting sa aircon mo. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba hahanapin yung tamang setting sa room para sa inyo. Okay? So yan. Ganito muna yung gawin nyo. Iset nyo muna yung aircon nyo sa temperature na 25. So bakit 25? Napili ko yung 25 kasi yun yung, for me, yun yung nasa gitna. Okay? Iset nyo muna ng 25. Tapos, cool mode yun na. Kasi nga para palamigin natin yung loob ng room natin. Tapos yung fan, gawin nyo, ilagay nyo sa high o kaya number 3. Yung pinakamataas para agad kumalat yung lamig sa loob ng room. Okay? Tapos after ng 1 hour or 30 minutes or kung napapansin nyo or nararamdaman nyo na malamig na, pwede nyo nang ibaba yung fan nyo sa medium o kaya sa low, depende sa init ng panahon. So nasa sa inyo na kung mag medium or low fan kayo. Hindi naman gaanong malakas sa kuryente yon. Okay? Kung mainit, mag medium kayo tapos paggabi mag low kayo. Okay, ako kasi ganun yung ginagawa ko. Okay? Tapos pag napapansin nyo na parang malamig pa, so try nyo ulit na itaas pa ng isa yung temperature. Sa susunod yung nagamit try nyo ngayon na 26 naman. So parang mag-experiment ka muna kasi nga kinikilala mo muna yung aircon mo. Okay, tsaka yung lugar kasi nga first time mo palang gagamitin yung aircon mo. So yan, kapag napansin mo na yung 25 ay medyo malamig pa sa'yo, itaas mo siya ng 26. So
good yun para sa'yo. Kasi nga, kapag tinataas mo yung temperature ng aircon, bumababa naman yung wattage niya kapag nagme-maintain siya. Okay? Yan. Tapos yung setting ng fan, ganun din yung gawin mo. I-high mo lang sa first 1 hour. Tapos kapag feel mo na nakuha na yung desired temperature, ibaba mo na siya ng medium o kaya low. Okay, sa gabi kahit low lang, okay na yon. Okay? Tapos kung namang nasa 25 ka tapos feel mo parang kulang pa din yung lamig niya. So ngayon, ibaba mo siya ng 24. Okay, baliktad lang nung isa. Ibaba mo siya ng 24. Tapos kung sa susunod ay kulang pa din, ibaba mo siya ng 23 hanggang makuha mo yung comfort temperature para sa'yo. Okay? Wag naman yung sobrang baba na mag-i-start ka sa 16 or 17. Pag ganun, mataas magkonsumo ng kuryente yon. Okay? Basta i-try mo muna yung sinabi ko, start ka muna sa 25. Tapos magdadagdag ka na lang kung nafe-feel mo na kulang. Kung sobra naman, bawasan mo. Okay? Baliktad dyan ha. Kapag malamig, itaas mo yung temperature. Kapag naman sa tingin mo na mababa yung temperature at medyo naiinitan ka pa, ibaba mo yung temperature. Okay? Ganun lang. Yung sa akin kasi yung ginagawa ko, naka number 26 lang yan. Tapos, yun nga, yung fan ko, ganun din, naka-high din sa unang bukas ko. Tapos, after 1 hour, or kapag nakuha na yung design temperature, tinitignan ko kasi sa thermometer ko kung nakuha na niya. Tapos, ilalagay ko na sa, ngayong summer, nasa medium, nilalagay ko sa medium kapag nakuha na yung desired temperature. Kapag gabi, low. Okay? Sa mga month naman na malamig, kahit na umaga, naka-low siya dun sa fan. Okay? Cool mode cool mode. Yan. So, yan. Ganun lang muna yung set nyo para malaman nyo muna yung comfort temperature sa room nyo. Dun naman sa mga gusto na sobrang lamig, yung tipong nagkukumot sila or nagpapanjama, nagja-jacket. So, dapat aware kayo na mataas magkonsumo ng kuryente yon. So, siguro ilagay nyo sa 20 muna. Mag-start kayo sa 20. Okay? Kung sobra, tinataas nyo na lang. Pag kulang, binababa nyo. Pero take note lang, mataas magkonsumo ng kuryente yan. Pero kung mayaman naman kayo, kaya nyo naman magbayad ng mataas na bill, nasa sa inyo na. Okay? So, ayan. Nasa sa inyo na kung susundin nyo yung sinabi ko. Basta binigay ko yung opinion ko kung paano mag-set ng tamang setting para sa inyo. Okay? Huwag kayong gagaya sa iba. Huwag nyong gagayain yung setting ng iba. Kasi magkakaiba nga tayo ng temperature sa room. Tapos magkakaiba tayo ng katawan. Kung lamigin ba tayo or hindi. Okay, magkakaiba din tayo ng heat load sa loob ng room natin. At kung ilan tayong matutulog sa room natin. Okay? Huwag tayong gumaya. Basta hanapin natin yung tamang setting para sa atin. Okay, yan. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong natutunan, bigyan naman ng like. Okay? Kung meron ako nasabing mali dito, pakicorrect na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow nyo din ako sa Facebook page ko. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood ng mga videos ko. Na-appreciate ko yung mga comments nyo, yung mga compliment nyo. Okay? Yung mga newbie, tutulungan ko kayo kung nahihirapan kayo. Yan. Basta mag-subscribe lang kayo para kung meron akong bagong video, ma-notify kayo. Okay yan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!